Hello mga kakopi, andito po tayo sa bayan ng Nagkarlang upang itampok ang buhay ni Kakopi. Ayos ka, Coffee, pero sa totoo lang, hindi ko po buhay yung ating itatampok, kundi buhay po ni Tatay Jean. Alamin natin sa episode na to kung paano umasenso yung kanyang buhay sa pamamagitan po ng pagtatanim ng palay. Of course, natulungan din po siya ng ating Department of Agriculture. Kaya tutok lang po kayo sa kabuuan ng video na ito. Sa maliit na barong-barong na ito sa bayan ng Nagkarlan sa Laguna, nanirahan si Tatay Jean at ang kanyang pamilya. Dahil pagsasaka rin ang ikinabubuhay ng kanyang mga magulang, grade 4 pa lang ay tinuruan na siyang mag-araro. Pero sino ang mag-aakalang dahil sa pagsasaka, gumanda rin ang buhay ni Tatay Jean. Ayun po, nakapagpundar po kami ng isang maliit na tindahan, dagdag puhunan sa bayan po namin sa Nagkarlan. Nakapagano po namin ng grocery. Alam nyo ka, Coffee, no? Dahil sa pagsasaka ng palay ay medyo nakapundar na rin si Tatay Jean. Itong jeep na sinasakyan natin at yung isa pa, dalawang jeep po kasi yung kanyang naipundar dahil po yan sa pagsasaka. At ito na po yung ginagamit niya sa pag-deliver ng kanilang mga produce. So hindi na po kinakailangan magrenta pa. Madadagdagan po ang kita na maiuwi niya para sa kanyang pamilya. Bagamat may karanasan na sa pagsasaka si Tatay Jean, hindi pa rin ito naging sapat para siya ay umasenso. Minabuti niyang dumalo sa mga training para mapalawak ang kanyang kaalaman at mai-apply ito sa kanyang sakahan. Ito ang naging susi para sa kanyang higit na pag-asenso. Nag-training po kami sa Muñoz, Nueva Ecija. Nag-training po kami doon sa palay check, sa farm mechanization. Nakita ko po kung paano gamitin ang mga kagamitang makina na pansaka. Naituro po sa akin sa amin ang mga paggamit, kung paano gamitin ang pagdadryer po ng palay, na kung paano po tuyuin sa pamamagitan ng mechanical dryer ang palay. Ka-Coffee, yung nakikita nyo, isang mini harvester yan na ipundar yan ni Tatay Jean dahil po kahit papaano ay umangat yung kanyang kita sa pagsasaka. Kung noon ay kinakailangan na 20 katao yung mag-aani sa palay sa pamamagitan po ng machine na ito, ay na-reduce po sa 6 katao na lang. Mapapabilis na po ang pag-harvest sa mga palay. Ka-Coffee, kaunting kaalaman para gawing efficient at globally competitive po ang agriculture sector ng Pilipinas. Noong 2019 po ay naisabatas ang Rice Tarification Law. Ito po yung batas na bumuo sa RCEF o yung Rice Competitiveness Enhancement Fund na malaki po yung naitutulong na sa ating mga kababayang magsasaka. 50% ng pondo ay nakalaan sa rice farm machinery at equipment. Mahalaga kasi ka-Coffee na may maayos na teknolohiya para maiangat ang productivity ng ating rice farmers. 30% sa pondo ay para sa rice seed development, propagation at promotion. Importante kasing magagandang varieties ang ating i-distribute at ipapagamit sa mga magsasaka. 10% naman ay nakalaan sa pautang para sa ating mga kababayang magsasaka at ang maganda rito ay mababa lamang po ang interes. At ang panghuling 10% ay para sa extension services and programs. Kasama na po dyan ang pagsasagawa ng mga training at pag-develop sa mga farm school. Naging gabay din ni Tatay Jean sa kanyang pagsasaka ang palay check na kanyang natutunan mula sa mga training na kanyang dinaluhan. Ang sa palay check po, sinisigurado po namin na nakakapaghanda po kami ng lupa mga 2 hanggang 3 linggo hanggang 1 buwan, nakahanda ng lupa bago taniman. At yan po ay aming pinapantay maigi para po ang distribution ng tubig parehas na parehas, wala pong ang mataas, walang mababa na parte ng lupa. Nang sa gayon, pagpasok po ng tubig, ang namamaximize po namin ang paggamit ng tubig. Tapos yung damo hindi siya tumutubo, nasisipsip maigi ng halaman ang kanyang mga abono dahil lahat sila may tubig, pantay-pantay. At ang doon naman po sa pagpupunla ay yun po ang aming ginagamit, mga dekalidad ni binhi. Yan po ay bigay ng DA ngayon, provided ng DA, yung mga binhi, kahit anong klaseng binhi, inbred man o hybrid, kung anong aming gusto, binibigay po sa amin yan ng DA ng libre, wala kaming binabayaran. Pagdating po ng pagpapalaki po ng palay, yan po ay aming oobserbahan sa mga insekto, sa mga sakit, nang sa ganun po ay maaagapan namin ang kagamutan para sa aming halaman.
Alam mo ka-coffee, napakahalaga po nitong palay check kasi po yung pag-aalaga natin ng palay para ma-harvest mo po siya ng maayos ay nagsisimula po yan sa step 1. Kumbaga procedure ito ka-coffee. Mula sa pagpili mo ng binhi, yung pagpatag mo sa lupa, paghahanda mo po sa lupa na pagtataniman nito, hanggang sa paggamit po ng pesticides, pagtutubig at sa tamang pag-ani. Napaka-importante po na meron tayong palay check. Ito po yung gabay ng ating mga rice farmer para hindi po sila magkamali. At kung magagawa nila ito at masusundan nila ito, siguradong masagana ang ani at mataas ang kita. Malaking bagay po para sa ating mga kababayan na magsasaka. Binigyan din kami ng libreng abono ng DA na siya namin ginamit para sa tamang panahon. Ang palay po kasi ay may tamang panahon ng paglalagay ng abono. Depende po itong klase po ng binhi. Sa kanyang variety, meron pong matagal anihin at meron namang mabilis anihin. Kaya po sa mabibilis na anihin na pag-aralan po namin mga 30 araw mula pagkatanim, dapat kayo mag-abono na. At yung pong matatagal naman ay mga 45 days, yung mga 120 days na palay, bago anihin yun, mga 45 days po. Yun po ang nagbibigay ng magandang ani kung mapapatama po ang pagbibigay nyo ng tamang abono. At yung sa obserbasyon po, pagka yung sa mga sakit, lagi po namin tinitingnan yan kung may sakit. Kung wala naman po, hindi po kami nag-i-spray. At nang sa ganun, ay makatipid po kami ng mga pesticide. At kung abutin na po yan ng bumulaklak na, yan po ay aming pinatutubigan. Kinakailangan po kung hanggat maaari. Hanggat available po ang tubig, kinakailangan may tubig po yan. Pagdating na po ng pagbubuntis na ng palay. Hanggang sa mga 1 linggo o 1 linggo't kalahati, bago anihin, amin po yung pinapatayan, inaalis yan ng tubig para sa pag-harvest po ng mga mechanical harvester na aming pong ginagamit. Ka-coffee, in-apply ni Tatay Jean ang mga kaalaman na ito sa kanyang pagsasaka, kaya naman gumanda ang kanyang ani. Lumaki ang aming ani, nadagdagan. Tapos yung sa harvest namin, natuto kaming i-stock yung hindi agad namin ipinagbibili pagkakaani. Ayun, lumaki po ang aming kita dahil bigas na po namin pinagbibili. Natuto po kaming mag-stock ng palay, hindi yung ang pagkakaani, bebenta ng sariwa, may nadadagdag pa palang kita ron kung ikaw ang bibili mismo ng bigas. Labis rin ang pasasalamat ni Tatay Jean sa mga tumulong sa kanya, higit lalo sa Department of Agriculture. At sa DA po, salamat po sa ating butihing kalihim, sa ating pong mahal na presidente na binigay niya yaang tulong sa mga magsasaka ng mga libreng binhi, ang mga makinarya, saka abono, sa mga nagbibigay po ng training sa ATI, sa PhilMec, sa Muñoz po, marami pong salamat sa inyo kung di ko man po mabanggit ang inyong mga pangalan. Sa akin pong mga kapwa magsasaka, huwag po kayong mawawala ng pag-asa sa pagsasaka. Tamang diskarte po ang ating kailangan para tayo'y umasenso. Alright mga ka-coffee, tama yung sinabi ni Tatay Jean. Tamang pagsusumikap, siguradong sagana po ang ani at mataas ang kita. Hanggang sa muli, sana na-inspire po kayo sa kwento ni Tatay Jean. Paalam po sa inyo, bye-bye!